Hello mga boss, magandang araw na naman sa inyong lahat. So ito yung ubi na tinanggal ko dati kasi nasira to. So matagal ako nakabili ng switch. Switch lang yung nasira nito mga boss, yung kanyang contact point. So ngayon nakabili ako ng bago. So matagal kong nahanap yung parts nito. So ang problema lang sa nabili kong bago mga boss, yung black. Yan, nakita yung switch na black. So ito yung kanyang luma. So nasira yung kanyang, manipis na yung kanyang contact point. So ngayon bumili ako ng bago, yung itim. So ang problema lang sa nabili ko mga boss, yung kanyang gear positioning ay iba yung kanyang gear positioning. Kaya ginawa ko, ipinalit ko silang dalawa. Yung sa luma na gear positioning ay nilagay ko dyan sa itim. So makikita nyo, para hindi na ako magano ng wirings. Kasi kapag yung bagong gear positioning, kung hindi ko galawin yan, so magpalit tayo ng wirings. So para hindi na napag-isipan ko, para hindi na tayo magpalit ng wirings, ay syempre na lang natin, ilipat na lang natin sa bago yung luma. So para ganun pa rin yung kanyang switching dyan. So kung anong switching niya dyan, so ganun pa rin. So walang nagbago mga boss. So yun lang ginawa natin. Ipinalit lang natin yung kanyang gear positioning ang tawag dyan, yung nasa center. Kung nakita nyo yung may brown sa gitna, so yun yung tinanggal ko para diretso na yung pagkabit natin. So okay, subukan natin ikabit mga boss. Yan yung wiring siya mga boss, no? Diretso na tayo kabit nan kasi hindi na natin baguhin yan. So ikabit na natin kasi ginawa natin ang paraan yung bagong switch. Yan, walang nagbago dyan mga boss. At dito mga boss, kung makikita nyo, so nakabit na natin yung wirings, no? So nandyan na yung kanyang switch. So mag-ingat na kayo kapag kayong gumawa kasi para malaman nyo rin kung saan nyo nakalagay yung wirings dati, ganun pa rin ngayon. Okay. At dito mga boss, kung makikita nyo, so ang ilaw sinubukan na natin i-on. Switch on, so umilaw. So yan yung unang switch position niya. Ang pangalawang position mga boss is yung kanyang barbecue shock. So ikot yung motor na yan. Makikita nyo umikot siya. Yan. At ang pangatlong switch position dito mga boss is yung kanyang heating element. So kapag nasa third position ka, yan, sa heating element lang yung gumana, ang heating lang, pero yung kanyang barbecue shop ay hindi ikot yan. So yung kanyang pang-apat na gear position niya, yung kanyang switch number 4, pang-apat na position is yun na yung kombinasyon na yung kanyang heating element saka yung kanyang barbecue shop ay magkasabay na sila, pero yung kanyang ilaw ay steady yan. Magkuklose lang yung ilaw kapag naka-off na ka. Okay mga boss. So makikita nyo, yun natin mamaya yung switch number 4. Sasabay ang heating element saka yung kanyang barbecue shop. So tingnan nyo mga boss, makikita ko sa inyo. At dito mga boss, makikita nyo switch number 4 na tayo. So magkasabay na yung kanyang barbecue shop, iikot yung motor tsaka yung kanyang heating element ay nag-on yan. So iinit yan. So yung ilaw steady pa rin. So kapag nag-close na tayo sa 12 o'clock position, yun na yung mamamatay na lahat. So wala nang ilaw. Okay mga boss, so yun kabit na natin to. So dito mga boss ay naikabit na natin, nasa loob na tayo. So nilinisan na natin yung sa ilalim. Yan, sinalpak natin ang cabinet yan. Yung mga boss, so ang ganda, no? Sa wakas ay pwede na siya magamit ulit. So maganda naman ang klaseng oven na to kasi dual to eh. Pwede kang electric yung gamitin mo, or pwede rin oven, LPG gas yung gamitin mo. Kasi to parang vintage to, sobrang luma na ng to, old model na, pero hanggang ngayon ginagamit pa rin nila ni sir.
At hanggang dito na lang ang video natin mga boss. Maraming salamat palagi sa inyong panonood. So God bless sa inyong lahat mga boss. Sa susunod na naman mga boss. Okay.